Pag-usapan mo natin ngayon mga sangkay, ang napakalaki o pinakamalaking pagkakamali ni Pura Luca Vega. Paano ba natin sasabihin ito? Siya po ang pinaka kinaiinisan na tao sa buong Pilipinas ngayon. So magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Siyempre, hindi ko po pwedeng kalimutan lahat ng mga solid sangkay. Lagi pong andito at sumusuporta. Ngayon, pag-usapan po natin ito patungkol po kay Pura Luca Vega. Ngayon mga sangkay na isa po sa national issue. Pambira no? Kabilang na po siya sa mga mahahalagang issue ng ating bansa ngayon. Before po tayo, siyempre, magsimula, no? Dating gawin, mga sangkay. Kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe dito sa ating channel, pindutin mo po ang subscribe button sa ibaba. Okay? Tapos pindutin niyo po yung bell at pindutin niyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe. Down below, click the bell and click all. So, ito na nga, guys. Ayun ako. Ito, patungkol po kay Pura Luca Vega, mga sangkay. Mag-react po tayo at syempre, pag-usapan mo natin itong napakalaking kasungahan pagkakamali ni Pura Luca Vega. Ito, panoorin po natin. Nakita ko po itong mga komento mula po sa pep.ph. Alright, diretso tayo. Pag-usapan natin yung mainit na issue ngayon, and I think it's still continue brewing, no? Yung tungkol kay Pura Luca Vega. At yung Diba? Kasi ngayon mga sangkay, itong issue ni Pura Luca, talagang hot issue ito sa buong Pilipinas. kanyang controversial video na nag-viral. Tingnan po natin kung ano po yung mga komento nila dito mga sangkay. Then, saka po tayo diretso na magkomento rin patungkol po sa napakalaking problema ngayon na kinakaharap nitong Pura Luca Vega. Unang-una, ang contention nila, is it a freedom of expression or if it violated a law? No, kasi it already earned mga persona non grata declaration. Yeah, sobrang dami na. Kaya nga sa mga darating na araw, masusundan pa po ito. Nagpahinga lamang po ngayong linggo. At the same time, mga complaints, no, from certain groups, no. And the second topic related to that is yung pagdideclare mismo ng persona non grata. Ang dami-daming mga issues na kinakaharap yung ating bansa. For this one, which is trending, super invested yung mga politicians and various cities and municipalities, and they were quick to make their stand regarding the issue. Okay, regarding dyan, mga sangkay, hindi po kasi biro yung ginawa ni Pura Luca Vega. Ito po ay, ang binangga niya po dito, hindi lang po talaga yung relihiyon, kundi yung mismong, blasphemous yung kanyang ginawa. Laban po sa isang prayer na itinuturo po sa Biblia. Word of God, ginawa po niyang pang-party, pang-wild party song. Yung song na Ama Namin. So ito po yung binabatikos ng marami mga sangkay kasi ang mahirap po dito, yung tutularan po siya ng mga bata, di ba? Ano yun? Pagdating ng panahon, tutularan po siya ng mga bata dyan. Sasabihin na, ito yung iniidolo namin, si Pura Luca Vega. Ang pangit naman nun. Para ihayag ang kanyang saloobin sa mga issue, andito mismo si Pura. Hindi ako si Si Luca Vega sa ating Ayan. studio. Dapat pala nag-shave ako. Pero, marilig ka ba? Ito. Pakinggan po natin mabuti. Mukha mo siya. Teka, so about kay Pura, initially, I thought it was okay kasi it was done in a safe space. Kumbaga parang it wasn't intended for the public. But then, yung binasa ko, unang-una, Nung una daw mga sangkay, parang ang akala niya, okay lang. Okay, ngayon mga sangkay, ito. there's a law against it, the revised penal code Ayan na. it punishes anyone who can offend any race or religion in the performance of obscene and indeed Ayan na. Klarong-klaro po yan. Presidential Decree number 960
decent place, whether in theaters and other places. So, doon pa lang I think may mali na siya. Next would be pinost niya. Like, O, di ba? Yan po. Yung kanyang ginawa, pinost pa po niya itong kanyang kahibangan, di ba? Kaya hindi po nakapagtataka kung bakit marami pong tao ang nagkokomento tungkol po dito at marami pong mga lugar na sa Pilipinas ang nagdideklara ng persona non grata sa kanya. Pinost niya, pinagmalaki pa niya. Sabi pa niya po dito, thank you for coming to church. Sino ba naman ang, di ba? it would have been safe if tago. So, hindi na bulgar. Correct. But then, he posted it. So, Pinost niya, di ba? Pinagmalaki hanggang ngayon mga sangkay, nagyayabang pa eh. Di ba? Instead na humingi na lang ng pasensya. yun yung consequence na it got bad press. So, to me, mali niya. But I Mali. feel na baka some people are just riding on the issue para bumango yung pangalan nila. Alam mo, nung nag-viral na yung video at kinuyog na siya ng mga religious, para mga na-offend na rin ng mga tao, dapat nun nag-explain siya ng kaunti lang, maiksi, tapos humingi ng apology at nanahimik, tapos na sana yun eh. This one I agree. 101%. Tama yung sinabi ni Sir Arnel Serrato. Nung una pa lang mga sanggay, dapat ito yung pinakamalaking pagkakamali ni Pura Luca Vega. Kasi nung una pa lang, dapat ang ginawa niya, tama po ang sinabi ni Sir. Humingi na po siya ng pasensya. Yung time pa lang na lalo-lalo na may una na po nagdeklara ng persona non grata, that time pa lang humingi na po siya ng pasensya. At nangakong hindi na po niya uulitin. Nung una pa lang, hindi na sana, hindi pa nagdideklara ng mga persona non grata na yan. Kaso ang nangyari mga sangkay, instead na ginawa niya yun, instead na gawin niya ang humingi ng pasensya, ito po ang nangyari. Kasi explain pa siya ng explain, Explain siya ng explain. interview ng pa-interview, ayun tuloy, lumaki. Pero may nakakaalam ba sa O, di ba? Lumaki yung issue. Instead, akala po kasi talaga ni Pura Luca Vega na masaya ang mga Pilipino sa ginawa niya. Ang hindi niya alam mga sangkay, lalo po siyang mababatikos at lalo po siyang kukuyugin ng marami. Especially yung mga religious group. 'Di ba? Kahit nga ako, nung nakita ko yun, sabi ko, grabe naman, ako wala akong pakialam sa kung anong costume mayroon siya eh. Doon ako sa pinaglaruan niya, pinagtripan niya po yung isa sa mga linya ng verse sa Bible. 'Di ba? So, ito po yung malaking pagkakamali ni Pura Luca Vega. Nung time pa lang, kahit nung isa pa lang na may nagdideklara ng persona non grata, dapat at that time pa lang tinigil na niya. Ay, hindi na po siya. Ang ginawa niya, tamang sinabi ni Sir, na humingi pa, nag-apologize siya, and then after, nanahimik siya. Kasi hindi mga sangkay. Ang ginawa niya, nag-post pa siya. Ano pa? Papa-interview pa. So, humaba yung issue. And until now, mga sangkay, isa sa mga malalaking usapin sa bansa. Well, kayo ba ay naniniwala na ito ang pinakamalaking pagkakamali ni Pura Luca Vega? Na nung una pa lang ay dapat ang ginawa niya na ay humingi niya po siya ng pasensya at nanahimik na lang? Comment po sa ibaba ang inyong mga opinion. Siyempre, bago po tayo magkaalasan mga sangkay, eto muna. Hanapin niyo po ito sa YouTube mga sangkay, itong isang YouTube channel ko, Sangkay Revelation. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Okay, napakadali lamang po yan. So ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.